Suspendido na ang manning agency ng Pilipinong crew ng isa sa mga barkong pinalubog ng grupong Houthi. Ayon sa Department of Migrant Workers, may mga protocol silang nilabag sa pagdaan ng barko sa Red Sea. Saksi si JP Soriano. Ito sa bulk carrier ng Eternity Sea matapos ang pag-atake ng grupong Houthi sa Red Sea. Sa videong inilabas ng grupo, kita ang pinsala sa iba't ibang bahagi ng barko na batay sa mga ulat ay pinatamaan ng sea drones at rocket-propelled grenades. Kita ring lumubog na ang barko na may 22 crew. Lahat sila maliban sa isang Ruso, pawang mga Pilipino. Tugma naman ang itsura ng nasa video sa itsura ng Eternity Sea ayon sa Reuters News Agency at kinumpirma ng United Kingdom Maritime Trade Organization ang paglubog nito ayon sa Defense Attaché ng Pilipinas sa Bahrain. Ayon sa Department of Migrant Workers, 8 Pilipino crew ang nailigtas na. Nakatanggap din sila ng report na Pilipino ang 2 sa 3 naiulat na namatay sa pag-atake bago pa lumubog ang barko. Pero sabi ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak sa palasyo, hindi pa talaga nila alam kung anong lagay ng 13 sa mga Pilipinong sakay ng barko. Inaalam ngayon ng DMW kasama ang Department of Foreign Affairs kung totoo ang impormasyong galing umano mismo sa Houthi na may mga hawak silang mga tripulante mula sa barko. Yet to confirm for ourselves whether indeed the Houthis have the rest of the crew. This is something that is yet subject to confirmation, and we're working closely with the SecTes, Lazaro, and the DFA along these lines. Sa ulat ng Reuters ngayong gabi, kasama ring na-rescue ang isang Indian at isang Greek security guard. Ang ilang na-rescue 2 araw nang nakababad sa tubig. Nakausap na ng DMW ang mga kaanak ng mga Filipino seafarer, kasama ang manning agency at ship owners. Suspendido na anya ang licensed manning agency nito sa Pilipinas, pati na rin ang principal o may-ari ng barko bilang bahagi raw ng pagpapataw ng paunang regulatory measure at investigasyon na ginagawa. Base sa mga nauna ng department order ng DMW, pinaiiwas na ang mga barkong magsasakay ng mga Pilipino sa Red Sea at Gulf of Eden. Pero ang lumalabas daw sa inisyal na impormasyong nakuha ng DMW, naglabas-masok ito sa mismong mga bahagi ng dagat na itinuturing ng delikado. 2 beses nag-traverse sa Red Sea. Kasi kung titrace mo yung rota niya ng Egypt to Somalia, that's one, okay? That's one turn or one crossing across the Red Sea. And then bumalik ng Jeddah, so a second one. So at least 2 counts of violations of our rules and regulations. Hiningan namin ng pahayag ang manning agency ng Eternity Sea sa kanilang opisina sa Pilipinas. Pero ipauubaya raw muna nila ang anumang sagot at impormasyon sa DMW. Paalala ng DMW sa mga Pilipinong tripulante, may right to refuse o may karapatan silang tumanggi kung maglalayag ang sasakyang barko patungo sa Red Sea at Gulf of Aden. May form yan na ida-download na lang, susufila pa na lang nung marino, either i-download niya for himself sa DMW website or yung manning agency dapat mag-supply niyan. Kada daan sa Red Sea, dapat pinamamahagi na niya yung form na yan. Kung hindi, violation yon. Karapatan yan. So, kailangan galangin ng ship owner. So, number 1, entitled siya to 2 months wages. Pangalawa, free repatriation. Pangatlo, non-discrimination. Hindi siya mabablacklist at in fact, bibigyan pa siyang opportunity sa iba namang rota. Ang pag-atake sa Eternity Sea, ang ikalawang pag-atake sa barko sa Red Sea sa nakaraang mga araw kasunod ng pag-atake ng mga Houthi sa MV Magic Seas. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Pinagnakawan na pinatay pa sa saksak ng mahigit 30 beses ang 19 anyos na babae sa Tagum City, Davao del Norte. Arestado na ang 2 sa 4 na suspect na pawang mga menor de edad. Saksi, si Argel Relator ng GMA Regional TV. Hindi na makakapagtapos ng kolehiyo ang 19 anyos na babaeng brutal na pinatay sa loob mismo ng kanyang kwarto sa Barangay La Filipina, Tagum City, Davao del Norte. Ang biktima nakakauwi lang mula Maynila kung saan siya nag-aaral. Inundayan ng 38 saksak. Matugtog sa suko, ang cause of death is katong linong-laban. 38 stab wounds na ihap sa itong suko.
May nung dati ang nanaling kamatayon. Ang focus sa konseptiyan doon na pagdapit sa may liog niya. Sa investigasyon ng Tagum Pulis, pinasok ang bahay bandang 1:00 ng madaling araw kahapon. Nawawala ang mamahaling laptop at iba pang gadget, 2 relo at pera ng biktima. Initial nga, pag-interview ito sa datong mga dinakpan, pero buwan daw kalihog kayo ang biktima kaya na surprise po sila ro na pulaga po ba. Mato nga ilang kuan ang niya kay nakita ang ilang yung nauna kay nakita na ilang naong atong sila nga mapaluapan sila, madakpan sila. So hindi ilan lang i-tugap daw. Wala rin daw narinig na ingay ang mga magulang ng biktima. Sa CCTV ng kapitbahay, nakilala ang mga suspect na ilang beses nagpabalik-balik sa pagdaan sa labas ng bahay ng biktima, 1 araw bago ginawa ang krimen. Naaresto ang 2 sa 4 na mga suspect na pawang mga minor de edad sa ikinasang follow-up operation. 17 anyos at 14 anyos na mga taga Davao de Oro. Isa sa kanila may record na kasong snatching noon. Maliban sa mga ninakaw na mga gamit, na-recover din ang dugo ang 2 klase ng kutsilyo na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Robbery with homicide ang kakaharaping reklamo ng mga suspect. Itong 17 years old, pwede na ito makapasagat kaso magkuha lang tao discernment gikan sa CSWDO. Tapos kini isa mo pang i-refer ginamo dito sa CSWDO kinang kay Balawod na below 15 years old dito mo pa ilang kaso. Depende na sa kwan kay nag-coordinate karon sa fiscal office para maalalayan po sa pagpahid sa mga kaso. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News or GIL Relator ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Dahil sa masamang panahon, nakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng bansa. Sa Malabon, problema rin ng baha kahit wala namang ulan. Saksi, si Mark Salazar. Lusong dito, sakay doon, yan ang palaging sinusuong ng mga taga-Malabon na piniperwisyo pa rin ng baha. Kaya ang mga residente natuto na lang sumabay sa agos. Parang nasanay na rin po kami kasi ganito, talagang ganito na rin po talaga sa Malabon. Talagang adjust lang. Tulad sa Panghulo na may kangkungan na sa baha, ang gate ng paaralang ito permanente nang isinara. Ang mga pedicab nga natuto na ring lumevel up para hindi mabasa ang sasakay. Sa Barangay Hulong Duhat naman, dahil hindi na praktikal magsuspindi ng klase, nakaalalay na lang ang mga libreng sakay para sa mga estudyante. Hanggang tuhod naman ang baha sa Rizal Avenue Extension na papuntang Malabon City Hall. Ang isang motorsiklo tumirik na dahil sa tubig. Karito na parang balsa naman ang diskarte ng iba. 20 pesos ang bayad para hindi ka mabasa. 30 hanggang 40 pesos naman kung sa pedicab. Sa Malabon Central Market, hindi na nawawala ng baha kahit pa walang ulan. Ang sinasabing dahilan ng ilan, Pagkakalam ko sir, sira lang po yung prensa ng nabutas kasi kaya nakaganito eh. At saka natural na din kasi tagulan na rin eh. Tagulan na rin. Tsaka uupa rin naman siya pagka halimbawa, hindi lang siya masasabay ng ulan. mahigit 1 taon na rin kasing nasira ang navigational gate na humaharang ng tubig tuwing high tide. At habang sira ito, asahan daw na malulubog ang maraming lugar sa lungsod na below sea level. Sa huling advisory ng DPWH, sa katapusan ng Hulyo pa inaasahang matatapos ang navigational gate ng Navotas na malaking tulong laban sa baha, maliban sa mga pagkakataong nagsanib ang high tide at malakas na ulan. Hampas na mga alon naman mula sa Manila Bay ang naranasan sa tabing dagat sa Baseco Compound sa Maynila kaninang umaga. Ang mga kalsada mistulang dagat na rin dahil sa abot binti na baha, bunsod ng magdamag na pag-ulan. Naranasan din ang masamang panahon sa ilang lugar sa Metro Manila tulad sa Marikina at Quezon City. Sa Lawag, Ilocos Norte, umulan din ng malakas at may buhawi pang namataan. Ayon sa Pag-asa, dulot yan ng thunderstorm na epekto ng habagat. Sa Baguio City, pumambalang sa Cannon Road ang isang malaking pine tree sa gitna ng thunderstorm kaninang umaga. May naitala ring pagguho ng lupa.
Ayon sa Office of Civil Defense, patuloy pa rin ang Blue Alert status dahil sa masamang panahon. Ang affected talaga ay Regions 1, 3, CAR, Region 2, and of course kasama ang NCR. Generally, Northern Luzon po ang apektadong lugar. So far, humupa na karamihan. We have recorded 42 areas na flooded, 35 pa rin ang flooded, and 7 areas nag-subside na po. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 30,000 pamilya ang naapektuhan ng masamang panahon dahil sa bagyong Bising at Habagat. Isa naman ang naiulat na nasawi na patuloy pa ring bineberipika. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Tatlong low pressure area ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Ang unang LPA, ang dating bagyong Bising na nasa west-northwest ng Itbayat, Batanes. Ay sa Pag-asa, tuloy-tuloy na ang paghina niyan dahil sa interaksyon sa kalupaan ng China. Ang isa pang LPA na buo sa loob ng PAR, yan po ang dating kumpol na mga ulap sa silangan ng Taiwan. Agad ding lumabas ng PAR, wala pang 24 oras. Habang ang pangatlong LPA na buo kaninang umaga. Huli ang namataan sa extreme northern Luzon. Ay sa Pag-asa, mataas ang tsansa nitong maging bagyo at kung maging bagyo man yan, mababa ang tsansa nitong tumbukin ng bansa sa ngayon. Pero dahil po sa mga LPA, bahagyang nahatak ang habagat. Sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na pag-ulan sa Luzon bukas. At pagdating ng hapon, mas marami ng pag-ulan na mararanasan sa halos buong bansa. Kalat-kalat ang malalakas na buhos gaya sa Cagayan Valley, Palawan, Western Visayas at Negros Island, pati na sa halos buong Mindanao. Hindi rin inaalis ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila pero hindi ito tuloy-tuloy. May pagkakataon na magiging maaraw pero kapag naging maulap ay may tsansa ulit ng ulan. Dinepensahan ni dating Makati Mayor Abby Binay ang pinasok na settlement agreement ng kanyang administrasyon para sa Makati Subway Project. Sa kabila po ito ng sinasabi ng kanyang kapatid na si Mayor Nancy Binay na agrabyado ang lungsod sa pinasok na kontrata. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Nakatenggang construction site ang makikita sa De La Rosa Street sa Makati City na magiging lokasyon sana ng isa sa mga estasyon ng Makati Subway. Nakahinto ang trabaho matapos makansela ang proyekto. Ilang bahagi kasi ng subway project ang dadaan sa mga dating barangay ng Makati na inilipat ng Korte Suprema sa Taguig City. Sinambahan ang Makati City Hall ng arbitration case ng ka-joint venture nitong Philippine Infradev Holdings Incorporated para mabawi ang investment nito sa subway. Sa settlement agreement, pumayag ang dating Makati City Administration na bayaran ng $160 million o halos 9 billion pesos ang Infradev Consortium. Pero sabi ng kampo ng kasalukuyang mayor na si Nancy Binay, lalabas sila sa kasunduan, lalo't walaan niya ito sa budget ng City Hall. Kanina humarap sa media ang kapatid ni Mayor Nancy na si dating Makati Mayor Abby Binay. Punto niya, makabubuti sa Makati ang kasunduan dahil bukod sa may pondo ang syudad, lalo pa raw lalaki ang asset nito. I left City Hall with almost 30 billion in the bank. Cash po to, ha? The city has assets worth over 243 billion. Kaya walang basihan ang sinasabi nila na mauubusan ng pondo ang Makati para sa programa at settlements at operations dahil sa settlement. Git niya, may batayan ng halagang babayaran na kinuwenta ng isang independent auditing firm. Hindi ito pinitas lang sa hangin. The amount is based on the assessment of an independent auditing firm. Kumbaga raw, saulian ang mangyayari. Ibabalik ang investment ng Infradev Consortium na $160 million at mapapasakamay naman ng LGU ang Makati City Subway Incorporated, ang corporate entity na nilikha para i-develop at i-operate ang subway, kasama ang mga land assets o yung mga pinamiling lupa para daanan ng subway na magiging pag-aari ng Makati City Government. Lahat ng ito nagkakahalaga raw ng $1.6 billion. Makati will acquire assets more than 10 times the amount it will pay. It will also get the detailed engineering design, test results,
studies, and all other assets of the subway company that will allow the new administration to proceed with the subway project. The truth is that the settlement will make Makati the richest LGU in terms of assets. Iigsi lang aniya ang subway at babawasan ang planong bilang ng istasyon na kailangan para aniya malutas ang traffic sa Makati. Pinabolaanan din niya ang akusasyong midnight settlement ang nangyari dahil sumusunod lang umano sila sa proseso ng arbitration center. Hindi aniya totoo ang paratang ng bagong Makati administration na pinahirapan sila sa pagkuha ng mga dokumento tungkol sa subway. Aniya nais lang siyang siraan ng kampo ng kanyang kapatid. Pwede naman ako tawagan ni ate. I can only think of one thing. It is really to undermine my legacy. Yung 9 years na itinrabaho ko bilang mayor na maayos yung pagpapatakbo sa Makati. Pero ang dating mayora na rin ang nagsabing matagal na mula nang huli silang nag-usap ng kanyang kapatid. Mga 20 years. It's been a while. Matagal na. Before 2016 pa. Binay versus Binay. Nagkataon na magkapatid kami. But this is a old administration versus the new administration. Magkikita kami after 3 years kasi dun natin malalaman. Sa tanong kung magkakaayos pa kaya silang magkapatid, all in God's time. It's not something you can It's not something you can rush. It's not something that can be fixed overnight. It's not something that will be fixed on its own. sinikap naming makuha ang kampo ni Mayor Nancy Binay pero wala pa silang sagot. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Makibalita na po tayo sa nangyaring pagsuko ng 3 suspect sa pagpatay sa isang TNVS driver noong Mayo. At saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Pia, sumuko na ang 3 suspect sa panghuhold at pagpatay sa isang TNVS driver. Iniharap ngayong gabi ni Manila Mayor Isko Moreno ang 3 sa media. Nakipag-ugnayan daw ang pamilya ng mga suspect sa kanilang barangay chairman at konsehal para sumuko kay Mayor Isko Moreno. Nakipag-ugnayan daw sila Isko sa MPD at NPD. Natakot daw kasi ang mga kaanak ng 3 suspect para sa seguridad ng mga ito nang mailabas na sa mga balita ang pagkakakilanlan ng 3. Kinausap daw niya ang pamilya ng suspect kanina. Ipapaubaya naman daw ni Moreno sa National Bureau of Investigation o NBI ang susunod na hakbang. Ang NBI daw kasi ang siyang may hawak sa kaso ng TNVS driver na si Raymond Cabrera na nasaksakian sa Parañaque ng 3 noong May 18. Hindi pa sinabi ng 3 suspect kung saan nila dinala ang bangkay ng driver. Narito ang pahayag ni Manila Mayor Isko Moreno at ng 3 suspect. Humingi sila ng tulong kung paano sila susuko sa alagad ng batas. Now, through some assistance from the Northern Police District and the Manila Police District, nandito sila kanina, at gusto ko rin ipaalam sa inyo na ang pamilya ng mga suspect ay nandito rin. At kinausap ko sila kanina. Now, I'm happy that the case is, na-resolba. Nakikiramay kami, ako, personally, 10 ng aming grupo sa pamilya ng biktima. But in our own little way, kami maging tulay man lamang na makapagbigay ng hustisya sa pamilya ng biktima. Disgrasya lang po talaga lahat. Ano po? Disgrasya lang, disgrasya. Hindi ko na po masasagot. Sa ano na lang po ako magsasagot. Sa NBA ko na lang po ipapaliwanag lahat po. Sa investigation. Sa NBA na lang rin po kami yan. Sir, kayo po yung nakunan sa CCTV na kumuha ng patayan? Opo. Doon niyo po iniwan? Kasi po papasok kami ng kanyo nun ng casino. Kasi pag magkakasino, parang didiskarte kami ng ano nun ng parang pagkakaperaan. Madidetect yun sa may sensor ng casino po, kaya po iniwan po.
Pia, sinundo ng NBI operatives ang 3 suspect dito nga sa Manila City Hall. At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.